Parang na-expose yung kahinaan ng Barangay Ginebra frontcourt dito sa laban nila sa Converge Fiber Excess kagabi. At mukhang ang mangyayari ngayon dito sa Ginebra ay kukuha na raw ng mga big men at mga wingmen na para ma-fortify yung kanilang frontcourt. At ayon dito sa mga lumalabas na mga balita, mukhang ang gusto raw kunin ngayon ng Barangay Ginebra ay unang-una nga ito si Kate Flores mula dito sa Titan Ultra. Pangalawa, itong si Kai Balungay mula dito sa Phoenix Fuel Masters. O kaya itong si Brandon Bates mula dito sa Meralco Bolts. Hindi rin maaalis yung posibilidad na baka ito si Kaylan Tiongson ay kukunin mula dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Ang isa pang hinahanap daw ng Barangay Ginebra ay yung mga guards na malakas mag-defend. Dahil parang yan yung naging kahinaan nila. Nakakita ito nung hindi nila magwardyahan itong si Juan Gomez de Leaño. So mukhang ang Barangay Ginebra ngayon gustong kumuha ng mga tough defensive guards. Kabilang doon sa tinitignan daw nila itong si Chris Banquero na alam naman natin kilala yan sa pagiging tough defender niya at itong si Joshua Monson. So yan yung mga bagong players na kinukonsidera ngayon ng Barangay Ginebra na kunin para naman yung kanilang roster ay mapunuan yung mga pagkukulang dito. Nakita naman natin na maraming pagkukulang ngayon dito sa Barangay Ginebra. At kung madadagdagan nga ng mga iba pa, dito talaga natin masasabi na magiging mas maganda ang kalalabasan nito para sa Gene Kings. Kinakailangan lamang talaga syempre na masiguro nila na yung mga kukunin nilang mga players talaga ay magiging sabihin na natin makatutulong dito sa kanilang lineup. Dahil syempre itong si Juan Gomez de Leaño pinakita kung paano durugin yung depensa ng Ginebra. Kaya kung Ginebra gusto mong gumawa ng paraan para naman masiguro na yung mga kukunin mong mga players sa susunod ay yung talagang magagamit. At sabihin natin kapag pinasok ni Coach Tim Cone, hindi siya mag-worry na mawawala yung lamang o makaka-score yung kalaban. Kaya nga ngayon, sabihin natin na itong Barangay Ginebra makuha for example itong si Brandon Bates mula sa Meralco at itong si Joshua Monson mula dito sa Titan Ultra. Ang laki ng mga mayaambag niyan dito sa bench nitong si Coach Tim Cone. Una-una, ito si Brandon Bates. Alam natin yan ay tinatawag na pwedeng mag-protect ng basket dahil sa height nito na 6'10". Yan yung makatutulong talaga dito kasama ni Japet Aguilar. Samantala naman ito si Joshua Monson. Yan na pwede nilang gamitin pang gwardiya. Dito kila Juan Gomez de Leaño, Shawnee Winston at sa iba pang mga matitinik na guards dito sa PBA. Nakita naman natin si RJ Abarientos magaling umiscore pero pagdating dito sa pagwardya sa mga ibang mga top players ay nahihirapan talaga. Kaya hindi na ako magugulat kung sakasakali nga na itong si RJ Abarientos ay kinakailangan ni Coach Tim Cone na kuhanan ng iba pang mga tutulong dito para maging mas maganda yung magiging resulta ng kanilang depensa. Dahil yan naman talaga ang hinahanap ngayon nitong si Coach Tim. For example, kung makuha nila ito si Joshua Monson, yan ang gagamitin nilang defensive stopper at ito si RJ Abarientos. Pwede na mag-focus sa scoring, pati na rin dito sa sabihin natin pag-playmaking sa Barangay Ginebra. At iyan yung nakita natin talaga na pwedeng mangyari dito sa Ginebra ngayon. Basta ito yung magagawa ng paraan ng Gene Kings na wala akong nakikitang problema pagdating dito sa sabihin na natin pag-abot nila sa quarters o kaya semis. Dahil ito talaga yung sabihin na natin pag-aaralang mabuti ng Ginebra ngayon. Kung paano nila masisiguro na itong pagpapalakas ng ibang koponan, partikular na itong Converge, ay kanilang masasabayan. At sa totoo lang, ito namang Barangay Ginebra, alam natin, marami ang mga assets na pwedeng gamitin para kumuha ng mga players na kinakailangan nila. At parang ito na talaga ang magiging isa doon sa mga paraan para yan ay magawa ng Ginebra. Kaya sa tingin ko, isa na ito doon sa mga sabihin nating options na pwedeng tignan ni Coach Tim Cone para masiguro na sila makababangon.